Ramdam na ho ang bagsik ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. Subukan na nating balikan kung okay na ang signal ni Erlo Bringas live na nandyan sa Cagayan. Erlo, kamusta sitwasyon ngayon dyan sa Cagayan? Ako, Wedge, kanina pa ang alas 9 ng umaga ay halos umiikot na yung hangin dito sa mismo buong bayan ng Santa Ana. Kaya yung mag-alas 12:30 ng tanghali ay medyo mas naramdaman yung napakalakas na hangin na may kasamang malakas na pagulan dito sa bayan ng Santa Ana. Lahat ng mga tahanan, mga establishmento rito ay sarado na dahil sa sobrang lakas na ng hangin at nag-abiso na rin ang MDRRMC ng probinsya dahil sa yung malakas na hangin nga nadala nitong super bagyong Nando. Inaasahan na yung mismong peak ng bagyo ay ngayong bandang alauna hanggang alas 2 ng hapon, pero alas 9 hanggang alas 10 palamang ng umaga kanina ay ramdam mo na yung bagsik ng hangin na may kasamang malakas na pagulan. Mayat maya yung ikot ng hangin dito sa ating lokasyon dito mismo sa MDRRMC office ng Santa Ana, Cagayan dito sa munisipyo. Kaya nararamdaman natin yung parang yung gusali inaalok ng sobrang lakas ng hangin. Umabot na sa higit 700 pamilya ang inilikas sa 15 barangay. Ito yan sa Santa Ana, Cagayan, particular yung mga nakatira sa coastal barangays at patugo nga sa mga evacuation centers. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana na makapagbigay ng tulong doon sa mga residente na nasa evacuation centers katulad ng pagkain at iba pa habang nananalasa itong si super bagyong Nando. Sa gayon ay nakamonitor pa rin ang Philippine Coast Guard maging ang LGU dito mismo sa Santa Ana, Cagayan, at pinagbabawal pa rin yung pangingisda at pagpalaot dito sa karagatan ng Santa Ana, Cagayan dahil nga sa napakalakas na nitong bagyong Nando. Sa gayon, Wedge ay nakamonitor itong LGU ng Santa Ana, Cagayan sa sitwasyon pa mula ngayon hanggang mamaya na sa responsibility o gumaganda na yung panahon dito sa Santa Ana, Cagayan. May pailan pa rin silang pinupuntahan para i-rescue doon sa kanilang mga tahanan na hindi agad lumikas dahil dito sa yung mga residente kasi medyo nagmatigas ng kaunti dahil sa ay na raw sila dito sa sitwasyon na ito at hindi nila mapalikas ng maaga, pero mas maraming mga residente, Wedge, yung mas piniling lumikas ng maaga dahil aral na nila yung sitwasyon kapag may magandang bagyo na tumatama dito sa kanilang bayan. Yan muna ang update mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Wedge. Okay, Erlo, sana naiintindihan mo yung audio. Bagsak ba yung linya ng kuryente at tubig dyan sa may bahagi ng Cagayan? Kamusta ang linya ng komunikasyon? As we speak, Wedge, medyo okay pa naman yung signal dito. Ang problema yung kuryente nagpa-fluctuate na sa mga oras na ito. Dito mismo sa opisina ng MDRRMC nga may mga naka-on na yung kanilang mga generator set dahil sa pawala-wala na rin yung kuryente. Pero ang pinaka-importante ngayon, Wedge, ay wag mawala yung komunikasyon dahil nga sa yun ang nagiging way ng reporting ngayon ng MDRRMC dito patungo doon sa NDRMC ng Cagayan Provincial Capital para makapag-report ng sitwasyon dito sa kanilang bayan. Erlo Bringas, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat.